Humigit kumulang 7.7 bilyong tao ang kasalukuyang nanirahan sa mundo. Sinasabing ang tao ang pinakamataas na uri ng nilalang na makikita sa mundo. Taglay nila ang kakayahang mag-isip at tumukoy sa kung ano ang tama at mali. Paano nga ba kumilos bilang tao? Sapat na bang maging tao sa pisikal na anyo o marapat na magpakatao? Bukidnon, isa sa mga probinsya ng Pilipinas na namumukod tangi sa ganda dahil sa mga taong naninirahan dito, sa uri ng pamamahala, makulay na kultura at tradisyon. At idagdag pa rito ang kahali-halinang tanawin at turismo. At dito, nagmumula ang pamilyang itatampok namin sa araw na ito. Magandang araw! Mula rito sa Bukidnon, ipapakilala namin ang isang pamilyang Tunay na nagpapakatao. Ako si Charles Orola. at ako naman si John Bueno. Tunghayan ninyo ang aming dokumentaryo. Kasama ang ESP team mula Malaybalay City ay tutungo kami sa Baguntaas, Valencia City. Sumakay kami ng multicab, ang karaniwang sinasakyan ng mga commuters dito sa Bukidnon. Mahigit isang oras ang biyahe mula Malaybalay patungo sa tirahan ng modelong pamilya na hindi matatawaran ang kabutihang nagawa bilang sila ay mga volunteers sa mga missionary works ng World Vision. Pagdating namin sa tirahan ng pamilyang Son, ay agad kaming sinalubong at pinatuloy sa kanilang tahanan. Si Romela Magallanes Son, 44 years old. Ako po ay isang guro. 17 years in teaching from Managok National High School. 안녕하세요. 제 이름은 손영식입니다. 필리핀에서 봉사 선교하고 있는 지는 22년째고요. 교회는 둠에서 안식일 교회에 겁니다. Mula man sa magkaibang lahi, kultura at tradisyon, bilang si Ginang Romela Son ay isang Pilipino at si Ginoong Yong Sik Son ay Koreano, hindi ito naging hadlang upang sila ay magmahalan at magpakasal noong February 1, 1998. Madaling napalapit si Ginang Son sa mga Koreanong biyenan nito dahil sa kanyang makataong ugali, gaya ng pagiging matulungin sa farm ng pamilya Son at ang pagiging mabuting asawa nito. Biniyayaan sila ng dalawang anak, si Jinju at Jinhan. Dito sa Pilipinas, talagang magawa namin sa simbahan, sa paaralan, at dito sa community where we belong, makatulong kami sa mga nangangailangan. Hindi naman kami mayaman, wala kaming maraming pera, ngunit kapag ikaw ay kapag passion mo na tumulong, ikaw ay tutulong talaga. But I stay Philippines pretty long years, but only few school and few people only use music instrument. So school music I teach it to them, so they very happy. Tinuruan ng pamilya Son ang mga batang nais matuto sa musika at pagtutugtog ng iba't ibang instrumento na walang kapalit. Sinamahan namin sila patungo sa kanilang munting simbahan sa Dumayas, Maligaya, Malaybalay City. Sila pang mag-anak ang sumusundo sa mga miyembro nito dahil sa mahirap sumakay dahil paakyat pa ito ng bundok. Hindi sila napapagod sa gawaing ito. Ako si Jinhan Son. Dayon nagtabang ko sa mga magpapa sa pag-missionary work. 17 years ko dayon nag-eskwela ko sa Bangko National School. Nag-share ko gusto akong talent sa music. Dumating ang isang calling na ipapunta kami doon sa Uganda, Africa. Hindi kami nag-apply, dumating lang ang offer sa amin. So,
Yun ay isang mahirap na desisyon para sa akin kasi ako ay isang permanent teacher. Ang mga anak ko ay nag-aaral din dito. So talagang mahirap yun. Ngunit kami ay nagdesisyon dahil alam ko na tawag yon ng Panginoon at tawag din yon upang makatulong kami, hindi lang dito sa Pilipinas, makatulong din kami sa ibang bansa, lalo na sa Africa na talagang mahirap sila doon. 그 사람의 행복함을 보고 우리가 두 배 행복을 받을 수 있기 때문입니다. Akala namin, yung mga tinutulungan namin ang naging masaya sa pagtulong namin. Ngunit, kami pala ang mas masaya at kami ang mas na-blessed. Kung ang ibang pamilya ay trending sa bangayan at alitan, bakit hindi natin gayahin ang Pamilya Sun sa kanilang kabutihan at pagmamahalan? Inyo pong natunghayan ang aming dokumentaryo. Kaibigan, laging tandaan, gamitin ang isip at higit sa lahat ang ating puso. Magpakatao para sa sambayanang Pilipino.